morning po nakausap po namin yung mga pamilya ng mga nawawalang sa Bungero at sila po ay nagkumpirma na naghain po sila ng reklamo dito po sa Department of Justice. Ano po yung ihain nila at laban po kanino? Actually, hindi ako kasama sa sa tumatanggap ng mga complaint. But syempre, sila ang families na involved dito dahil mga anak nila siguro, o kapatid nila, o asawa, mga nawawala. Kaya natural lang sila maghahain ng kaso. And for-federally dyan, kidnapping, murder, well, it's for us to appreciate na lang sa mga affidavits na padalhin din nila rito. So it's really up to the prosecution panel to determine kung ano ang tamang gawin sa bawat reklamo na final dito ngayong araw. Sir, ito na po ba yung resulta ng ating pong case with the PNP-CIDG? This is part of it. Kasi ongoing naman yung ibang efforts natin. Whole of government naman yung approach natin. At tumingi tayo ng tulong sa iba't ibang branches ng government. Meron pa naka-standby to help. Kaya lang, syempre, ang nakasalang yun talaga na very busy, which we appreciate talaga. Napasalamat kami sa Coast Guard. Kasi malaking bagay na they do the technical dives. Kasi napakahirap na gawain yan. It's not easy to be doing what they're doing. Diving in fresh water na ganun kalalim. Sir, in interviews po this morning with the families, ang sinabi po nila, sila po ay nag-file ng reklamong multiple murder and serious illegal detention and other complaints against the businessman Charlie Atong and other associates. Ano po yung alam niyo po? Well, meron namang witness who testifies to the fact that that person was involved in the commission of these crimes as the mastermind and as the head of a criminal organization. So basically, we take it from that. The witness has already given us many a lot of information about. Nabigyan niya tayo ng impormasyon tungkol sa mga pangyayari at kung paano ginagawa ang nangyari at kung sino-sino ang mga naroon na may sala sa mga krimen na naganap laban sa bungerong nawawala. At mahalaga dito ay magkaroon to ng paglilitis pagdating ng panahon para naman magkaroon ng katahimikan ng lahat, ang isipin natin lahat mga Pilipino. Kasi nga, kung hindi natin aalamin, hindi natin gagawin ang dapat gawin dito, ano na lang tayo? Tayo ba'y alipin na lang ng pera? At tayo ba'y, ang buhay ba natin ay nakasalalay lang sa may pera? Kung sino mamimili, kung sino mabubuhay, sino mamamatay? Hindi naman tayo dapat gano'n. Kaya nga, as a responsible society, our legal system will not allow this kind of involvement of people in such a heinous crime. Embedded sa criminal organization. So, very rare to. I think it's the first time in Philippine history that we have something like this, na meron talagang whistleblower sa acts ng isang criminal organization. And I think that we should appreciate the fact that he's coming out bravely to do this. Napakahalaga ng kanyang pagtulong sa atin dito. Sir, balikan ko lang po. Doon po sa investigation natin at doon po sa mga reklamo pong nangyari, ano po specifically yung mga naging partisipasyon dito nga po si Mr. Ang? Siya yung ano niyan eh. Siya ang may-ari siya ang main player sa Isabong eh. Siya ang main player dyan, siya ang amo ni Totoy or Dondon. Pera niya pinababayad para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor na pulis. Kaya ang mahalaga talaga dito ay malitis to. Trial talaga ang mahalaga dito. Magkaroon na ng trial to on the merits. Kasi nga, kahit sa kasaysayan ng ibang bansa, pag criminal organization, napakahirap po ipatunayan ang mga krimen na ginawa at ginanap na lalo na pag pinag-uusapan natin yung number one sa organization. Kaya
ang mahalaga talaga ay we make the most of the testimony of Don Don. Sabi ko nga, madalang yung ganitong highly placed source, embedded, tsaka talagang malalim ang involvement na lumabas para sabihin ang lahat. Very rare ito. It's an opportunity to ano dito eh, the Philippine justice system is on trial here. Kailangan dito talaga tibayan natin ang ating mga loob at hindi tayo magpapatinag. So ano man na, sa ano man na pwede nilang gawing hamon dito. Kagaya niyan, marami yung gustong guluhin na storya, maraming gustong ibahin ang narrative, pero hindi po eh. Malinaw na malinaw po yan sa Department of Justice ngayon. Kasi nga, the witness came forward on his own volition. At kinausap natin na maayos. At ang impormasyon niya ay talagang considered highly reliable. Pwedeng paniwalaan talaga ang kanyang mga sinasabi. Sir, you also from PNC. Sir, si Elaking Palidoan po yung siya po ba yung sinasabi niyo before na maging valid witness? Yes, siya yun. Siya yun. Dalawa yan. Yung isang kapatid, nandun din. Although may conviction na yung kapatid, kaya nga nagtatago sa batas dati yan. Si Elakim naman was given documents to travel by the principal. Ginamit sa pag-alis niya sa bansa. At ang reliability niya ng kanyang testimony is foolproof in many ways because his picture appears in the return of the cyber warrant granted by the court na sa isang ATM withdrawal na ATM ng isang missing sabongero. Kaya ang tingin namin ay talagang reliable rin talaga. It also proves that Totoy or Don Don was saying the right thing. Totoo yung sinasabi niya. At ano yan, mas mabigat pa dyan, na-witness siya rin na pagpatay. Sir, sabi po ng legal counsel. 10 tao yung na-witness siyang patayin. Sir, no witness, hindi siya yung mismo gumawa. Ang tingin ko, witness siya. Witness siya. Pero, just the same. Alam mo yan, we want to get as much information as we can. At sabi ko nga, hindi madaling maglitis ng ganitong kaso. At kailangan talaga, likuin mo talaga yung ebidensyang pwede. At ito yung isang pagkakataon na talagang mabigat ang mga paratang kasi mabigat ang kwento ng taong naroon sa paggaganap ng krimen. Ginaganap yung krimen sa harap niya. At marahil, kasama siya ron. Kasama siya. Pero yun ang ating nakuhang testigo, kaya talagang nagpapasalamat din kami na merong hong nakikiisa sa ating gobyerno para sa bagay na ito. Sir, kasama na po ba yung statement ni Elakim Palidoan po sa reklamo niya? Na-file ba? Kailan? Nakasama raw, kasama. Hindi kasi ako kasama sa sa prosecution panel, hindi naman ako kasama dyan eh. Ang naging trabaho ko rito is to coordinate everything together with the PNP Chief Torre, who started this way back in March, I think. Parang March kami nagsimula dito. Kasama na rin po ba siya nung sa inireklamo? Siya at si Jose Palidoan? Kasama siguro sa statement nila yan, so i-interpret yan, so malamang kasama sila ron. Sir, nagsabi po yung legal counsel ni Apple na Palidoan Brothers na po yung mastermind sa reaction po, sir. Natural for them to concoct their stories. Yung talaga, gawain talaga ng ng mga abogado. Di ba? Sabi ko nga, ang kalaban natin dito, kalaban namin dito, the best lawyers money can buy. Pera-pera lang yan sa kanila. Sir, kanina nakausap niyo po si General Torre at kayo po ay nagkaroon po ng case conference. Ano po yung maaari niyo pong No, we will speak with one voice. Hindi kami pwedeng hindi magkasundo rito kasi isa lang ang pakay namin. Kaya kahit na subukan nilang guluhin to murky up the waters,
ay hindi mangyayari. Malinaw sa amin ang aming katungkulan na daanin at dalhin sa paglilitis itong kasong to. Ito ang aming tungkulin na sinumpaan sa aming mga posisyon. Sir, mas po naman na Sir, yung sinasabi po ng PNP kahapon na wala namang po yung sa mga... Wala yun. Sabi ko nga, it's a process eh. Porque ba sa unang buto, wala eh, ilang daang buto na ba nakukuha? Hindi pa eh. It's premature to say anything of that nature. They will not talk again. Hindi na sila magsasalita tungkol dyan. Sir, advice po natin or message sa families, baka kasi medyo na-discourage sila. Hindi, matagal ko na sinasabi sa mga pamilya to, hindi ko bibitawan tong kasong to. 3 years ago, ito na sinabi ko sa kanila. Talagang dumating lang talaga ang pagkakataon na mahilog na ang lahat para litisin ang kasong to. Search, Glenn po from Mobile. Search, hindi lang na update sa Japan na pag-coordinate po. Wala pa kaming word ulit. Nagkita lang kami ng ambassador ng State of the Nation at maganda naman ang naming naging usapan. Kasama po dito yung paghihinga ng tulong sa DNA testing. Oo, pati yun. Kasi kailangan natin ng iba pang advanced techniques pa eh. Siyempre, ano naman tayo, minsan behind talaga tayo sa mga ganyan techniques eh. So we're going through all the help that we can use all the help that will be given to us. Basta organisado, scientifico, at may maunawaan ng korte at maunawaan ng mga scientista ang mga sasabihin ng ating mga forensic technicians. Kung kinakailangan ipadala sa ibang bansa upang tingnan, padadala natin. Wala tayong titipilin dito. Napakahalaga ng kasong to. Sir, Sir, you will be joining the President in his state visit to India. Yes. Ano po yung magiging participation? Meron kaming agreement na pipirmahan with the Indian Minister of Justice tungkol sa transfer of sentenced persons. Ito rin yung ginawa namin sa Dubai at marahil ang Indonesia hindi na kailangang magpirmahan tungkol dito dahil nagkaroon na tayo ng magandang exchanges with Indonesia nung sinolin maipiit at gayon din yung kanilang kooperasyon sa paghuli ni Alice Go. Sir, last yung sa ANPA group, sir, may mga names na po ba tayo? And kasama rin po sila sa Meron kaming nakikita na maaaring 3 o 4 na maaaring sabihin na kasabwat talaga sa pagplano at pag-aproba ng pagpatay sa mga sabungero. Meron kaming nakikita na maaari nating kaya lang, yan ay ebidensyang ating inaano pa, sinusuri natin ng gusto. Patricia Lopez from INC. Follow up lang po, ano pong mga profiles ng tatlo nila? I don't know. Hindi ako may hawak na lahat eh. Pero andyan lang yan. It will come out eventually. Kasama rin ba dito si Gretchen Barreto? Dito sa panibago po niya? Meron man Jane Doe? Maybe, if there's a Jane Doe, maybe she's the one. I don't know. Pero kasama yan sa pwede nating sabihin na persons of interest. Pwede natin sabihin yan. Wala na. Thank you.